Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Matagal niyo na po akong tagahanga at isa sa mga pinapangarap ko ay ang maisadula ang aking kwento ng buhay at pag-ibig. Kaya heto, pinaglamayan ko po ang sulat kong ito. Sana po ay mabasa niyo po at mapiling basahin sa inyong YouTube channel. Papa Dudut, Zel na lamang ang itawag ninyo sa akin. 27 years old na sa ngayon at nakatira dito sa Muntinlupa. Masayahin akong babae, puno ng positivity at higit sa lahat ay masayang kasama. Yun ang sabi sa akin ni Carlo, ang aking best friend turned lover. Nagsimula kami ni Carlo bilang mag-best friends noong college pa lamang kami, pero aaminin kong never sumagi sa isipan ko na magiging kami in the end. Nung una, panay ang paramdam lamang niya sa akin. Hindi siya direktang nanliligaw kasi nga may pagkatorpe siya. Pero isang araw ay na-realize ko na lamang na mahal ko na siya. At hindi ako nagdalawang isip na unti-unting aminin sa kanya ang katotohanan. Natatandaan ko pa yung unang beses kitang nakausap sa Facebook. Panimula ko habang nire-recall ang nakaraan kung saan una kaming nagkakilala ni Carlo. Oo, natatandaan ko yon. Sino mag-aakala na yung simpleng chat natin ay mauuwi sa ganito? Ang sabi naman niya sa akin. Oo nga eh. Siguro nga eh destiny na ang naglapit sa atin no? Pag segunda ko noon sa kanyang sinabi. Pero may aaminin ako sa iyo, Carlo. Napatingin naman si Carlo out of curiosity. Ano naman yun? Alam mo ba na love at first sight ako sa iyo? Pag-amin ko noon sa kanya. Nagulat naman siya sa aking revelasyon. Talaga? Teka, hindi ba joke yan? Natatawa niyang tanong sa akin. Maya-maya ay unti-unting sumeryoso ang kanyang mukha. Mahal mo pa rin ba ako hanggang ngayon? Magsisinungaling pa ba ako? Oo Carlo, mahal pa rin kita bilang kaibigan. Kunwari, bali ko sa nauna kong sinabi. Pero ang totoo ay, mahal ko talaga siya ng higit pa sa isang kaibigan. Asus, dinay ka pa dyan. Kung sa bagay, pagdating sa pag-ibig ikaw ang denial queen, pangasar niya sa akin. Pero mamayang kaunti ay balik seryoso na naman siya. Curious lang ako. Ano bang nakita mo sa akin? Bakit mo ko nagustuhan? O sisa niya sa akin? Sabihin na natin marami akong nakita sa iyo na nagustuhan ko. Sagot ko sa kanya. Tulad ng ano? Tanong pa niya sa akin. Gusto niya kasi specific. Tulad ng magandang ugali mo, mabait ka, gentleman, magaling, caring, tapos gwapo at saka yummy. Biro ko lang yung last part. Tawa naman ang tawa noon si Carlo. Yummy pala ako ha. Sinaki naman ni Carlo ang biro ko at nag-flex pa siya ng kanyang biceps. Kung hindi ka lang yummy, siguro hindi kita pinansin sa Facebook pa lang. Dagdag ko pa sa kanya. Ikaw talaga, Sel, kaya nga na in love na rin ako sa iyo eh. Nadulas niyang sabi sa akin. Napatingin naman ako sa kanya nang marinig ko ang kanyang sinabi. Anong sabi mo, in love ka rin sa akin? Ayaw mo maniwala. Gusto mo patunayan ko pa sa iyo. Tanong niya sa akin, sabay pa cute. Nako ha Carlo, huwag mo akong asarin. Sabihin mong nagbibiro ka lang. Pabebe kong sabi sa kanya. Hindi ko na rin maitago noon sa kanya na halos maihina ako sa sobrang kilig, Papa Dudut. Kung sasabihin ko nagbibiro lang ako di na bad trip ka na sa akin.
Deep inside alam ko naman na gusto mong sabihan kita ng I love you. Hirit pa sa akin ni Carlo. Although kinikilig ako deep inside ay kunwari pa bebe na denial pa ako ng time na yon. Ay ewan ko sa'yo. Kung makikita nyo lang ang reaction ko noon ay baka maasar lang kayo sa akin. Teka, bakit mo ba ayaw maniwala sa akin na mahal kita? Hindi ba heto yung hinihiling mo? Ayan na oh, nagkatotoo na. So please El, maniwala ka na sa akin. Totoong mahal talaga kita. Talagang insist sa akin ni Carlo na paniwalaan ko siya. Oo na, naniniwala na ako sa iyo. Nakangiti kong wika sa kanya noon. Hindi ko na rin maitago ang kilig ko sa kanya that time, Papa Dudut. Tinatanggap kita bilang boyfriend ko, ang sabi ko pa sa kanya. Nakita ko naman ang kasiyahan sa mukha ni Carlo at nakuha pa niyang magbiro sa akin. Ngayon tinatanggap mo na ako. Wala nang bawian ha. Boyfriend mo na ako simula ngayon. Iyong-iyo na ang katawang ko. Nagtawanan lamang kami pagkatapos. Papadudot naging masaya naman ako sa piling ni Carlo. Alam niya ang gusto at kiliti ko kaya masasabi kong naging mabuti siyang boyfriend sa akin. Wala din naman akong masasabi pagdating sa katapatan kasi nga never niya akong niloko. At never din siyang tumingin sa ibang babae. Samantala dahil sa kinakapos na ako noon ng pera kaya nag-decide akong mag-apply ng trabaho sa Maynila at maswerteng natanggap naman ako. Kaso hindi ko kagad nasabi yon kay Carlo kasi nga ayaw ko siyang maging malungkot. Pero kinailangan ko ring sabihin sa kanya ang katotohanan. Hindi ba't may sinabi ako sa iyo noon? Maghahanda na ako para sa kinabukasan nating dalawa. Naisip ko kasi na para mapaghandaan natin yun kailangan ngayon pa lang makaipon na tayo ng pera. May nahanap na akong trabaho. Malungkot na balita ko sa kanya. Ngunit kasabi ka naman ang nasa mukha noon ng boyfriend ko. Talaga? Saan ka nga pala magtatrabaho? Usisa niya sa akin. Sa Maynila. Tila nahihiya pa akong ipagtapat sa kanya ang katotohanan. Agad na napalitan ng kalungkutan ang masiyang reaksyon ni Carlo. Ha? Luluwas ka pala, ganun? Pero Zel, bakit naman sa Maynila pa? Bakit hindi na lang dito sa probinsya natin? Mas malaki ang opportunity doon sa Maynila kasi mas maganda ang mapapasukan kong trabaho. At saka nandun si Mama, gusto ko na siyang makasama. Katwiran ko sa kanya. Huwag ka sanang malungkot. Isipin mo na para din sa atin to. Kailangan tulungan kita sa pag-iipon para sa kinabukasan natin. Gusto kong magtayo tayo ng negosyo balang araw. Samantala ay huminga na lamang ng malalim si Carlo nang mapansin niyang desidido na ako. Zel, mamimiss kita, ang sabi na lamang niya sa akin. Kung tutuusin, Carlo ayaw kong magkahiwalay tayo. Kung meron lang magandang trabaho dito sa probinsya natin, hindi na ako aalis pa. Kaso hindi talaga nababagay sa akin yung mga trabaho dito. Yun ang paliwanag ko sa kanya habang umaasa ako na maiintindihan niya ako. Naunawaan kita. Yun naman ang paninigurado ni Carlo sa akin. Kailan naman ang alis mo? Sa susunod na linggo, sagot ko naman sa kanyang tanong. Saglit na naig ang katahimikan sa aming dalawa. Pakiramdaman kami noon hanggang sa muli niyang binasag ang katahimikan. Sa tingin mo ba ay magiging okay pa tayo pag alis mo? Carlo, kung mahal natin ang isa't isa, kung nagtitiwala tayo sa isa't isa, magiging okay pa rin ang relasyon natin kahit na magkalayo tayo. Huwag ka mag-alala kahit na nandoon ako sa Maynila hindi ako mawawala ng komunikasyon sa iyo. Araw-araw kitang tatawagan para hindi mo akong mamiss. Yun naman ang garantiya ko sa kanya at handa akong tuparin ang mga yon, Papa Dudut. Sige Sel, kung yun ang desisyon mo susuportahan ko. Mag-iingat ka dun ha at saka palagi mong aalagaan ang sarili mo. Bilin pa niya sa akin sabay halik sa aking noo. Oo naman, mahal ko, makakaasa ka sa akin. Pangako ko naman sa aking boyfriend. Papa Dudut, pagkaraan noon ay naging kampante naman ako habang nagtatrabaho sa Maynila.
Pero dahil sa long distance ang relationship namin, ay nagsimulang magkaroon kami ng problema ni Carlo. Dahil sa kawalan ng komunikasyon ay nagkalabuan kami. Hanggang sa nabalitaan ko na lamang na may ibang babae na ang boyfriend ko. Dahil doon ay nakipaghiwalay ako kay Carlo. Pero makalipas ang ilang buwang suyuan ay nagkabalikan din kami ni Carlo dahil pinangako naman niya sa akin na wala na sila ng babae niya. Kaso Papa Dudut, hindi naman ako tinigilan ng babae at ang masama pa ay wala akong kalam-alam na may komunikasyon pa rin pala sila ni Carlo. So anong meron sa ex-girlfriend mo? Galit at tila nang uusig na tanong ko sa kanya nang minsang magkita ulit kami ni Carlo. Bakit? Ibabalita mo ba sa akin ngayon na nagkabalikan na kayo? Tanong ko pa sa kanya. Hindi kami nagkabalikan, Sel. Matagal na kaming wala ni Amanda. Mabilis niyang pagtanggi sa mga sinabi ko. Siya lang ang makulit at mahilig manggulo sa akin. Katwiran pa niya. Talaga? Sa palagay mo ay maniniwala ako sa iyo. Sarkastikong wika ko sa kanya. Hindi ko kasi makuhang maniwala sa sinasabi niya. Nagsasabi ako ng totoo. Insist pa niya sa akin. May komunikasyon pa kayo ni Amanda, hindi ba? Huwag mong itanggi sa akin kasi alam ko. Si Amanda mismo ang nagsabi sa akin. Pinakita pa nga niya sa akin yung mga screenshot ng pag-uusap ninyo sa akin sa Facebook. Pagbubuking ko sa kanya. Samantala ay sinubukan pang itanggi yun ni Carlo. Naninira lamang si Amanda sa atin. Sa totoo lang ay ayaw ko na siyang kausapin. Kung ganun pala, bakit hindi mo na lang siya blinak sa Facebook? Question ko sa kanya. Ilang beses ko na siyang blinak sa Facebook pero gawa siya ng gawa ng mga bagong accounts niya. At yun ang ginagamit niya sa pangungulit sa akin. Nakukulitan na nga ako sa kanya Katwiran sa akin ni Carlo. Kung talagang nakukulitan ka na kay Amanda, sana dinisable mo lang yung account mo. Balik ko naman sa kanya. Kasi kung gusto mong gawin ang isang bagay palaging may paraan. Hindi naman pwede, Zel Hindi ko pwedeng burahin ang account na yon kasi naroon yung mga mahalagang contacts ko. Pagtutol pa ni Carlo at expected ko na yon. Kung gusto mo talagang iwasan na si Amanda, di i-delete mo yung Facebook account mo nang walang kabog-abog. Madaling i-re-add ang mga nasa friend list mo. Kaso hindi mo kayang gawin. Gusto mo pa rin kasi na may contact sa'yo si Amanda para makapagpakyut ka sa kanya. Pagbibisto ko na sa kanya. Magtiwala ka naman sa akin, Zel. Apila niya sa akin. Pinagkakatiwalaan naman kita, hindi ba? Kaso anong ginawa mo nung nasa Maynila ako? Nakipag-girlfriend ka kay Amanda. Pasalamat ka pa nga, tinanggap pa kita ulit Pagpapaalala ko sa kanya ng kasalanang ginawa niya noon sa akin. Kaso, ano tong ginawa mo? Mahal kita, Carlo, pero unti-unti mong tinatanggal ang tiwala ko sa'yo. Alam mo ba, sobra akong nasasaktan sa ginawa mo sa akin. Dagdag ko. Sorry, Zel. Oo, inaamin ko nagkamali ako. Pinagsisisihan ko na yon. Tila sincero namang sabi sa akin ng boyfriend ko. Pero Papa Dudut, hindi ko siya kayang paniwalaan sa puntong yon. Teka, Zel, bakit ka ba ganyan sa akin? Gusto mo bang makipaghiwalay sa akin? Nagsasawa ka na ba sa akin? May ibang lalaki ka na bang nakita na higit pa sa akin? Ano? Tapatin mo ko. Tila ako pa ngayon ang binabaliktad niya. Ako pa ang pinapalabas mong nangangaliwa. Wika ko sa kanya. Ginagawa mo lang dahilan yung tungkol kay Amanda para magkaroon ka ng dahilan para hiwalayan ako. Ano, tama ba ako? Pagbaling niya sa akin ng sisi. Ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Ako naman ang naguluhan sa kanya. Pero Papa Dudut, hindi ko siya kayang paniwalaan sa puntong yon. Teka, Sel, bakit ka ba ganyan sa akin? Gusto mo bang makipaghiwalay sa akin? Nagsasawa ka na ba sa akin? May ibang lalaki ka na bang nakita na higit pa sa akin? Ano, tapatin mo ako. Tila ako pa ngayon ang binabaliktad niya. Ako pang pinapalabas mong nangangaliwa. Wika ko sa kanya.
Ginagawa mo lang dahilan ng tungkol kay Amanda para magkaroon ka ng dahilan para hiwalayan ako. Ano, tama ba ako? Pagbaling niya sa akin ng sisi. Ano ba yung mga sinasabi mo? Ako naman ang naguluhan sa kanya. Gusto mo na bang makipaghiwalay sa akin? Seryoso niyang tanong sa akin. Gusto mo na talagang makipaghiwalay sa akin para malaya ka ng makipagharutan sa ex mo kuno? Balik ko sa kanya. Sige, hiwalay na tayo para malaya na kayo ni Amandang maglampungan. Galit na sabi ko sa kanya. Papadudot, naging masakit ang breakup namin ni Carlo pero tiniis ko ang sakit at nag-decide na lamang na mag-move on kaso nahirapan talaga ako. At kahit na sinubukan kong ibaling sa iba ang puso at atensyon ko, ay si Carlo lang ang palaging nilalaman nito. Papadudot, dahil sa sobrang sakit ng breakup namin ni Carlo ay minabuti ko na lamang na iwasan siya. Pero makulit noon si Carlo at hindi niya talaga ako tinigilan hanggat hindi ako nakikipagbalikan sa kanya. Wala na kami ni Amanda, as in totally wala na. Tinanggal ko na siya sa contacts ko at nag-deactivate na rin ako ng Facebook. Wika niya sa akin isang araw. So inamin mong nagkaroon ulit kayo ng relasyon bago tayo maghiwalay. Sarkastikong pagkaklaro ko sa kanya. Nakita ko naman ang guilt sa part ni Carlo, Papadudot. Sorry, yun lamang ang tanging niyang nasabi sa akin. Sa totoo lang, Carlo, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo sa akin ngayon. Bakit? May nakapagsabi sa akin na nagkikita pa rin kayo ni Amanda. Pagbubuking ko sa kanya. Galing ang impormasyon sa mismong kapatid niya. At sino naman ang may sabi niyan sa iyo, Zel? Nagsisinungaling siya. Diin niya. Siyempre hindi ko sasabihin sa kanya ang aking impormante. Hindi siya nagsisinungaling. Alam ko na ang totoo, kaya pwede ba huwag ka nang magsinungaling? Giit ko naman sa kanya. Sa puntong yon ay napaiyak na lamang si Carlo sa harapan ko. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin, ha? Akala ko ba mahal mo ko? Agad ko namang sinagot siya. Oo, Carlo, mahal kita pero nasasaktan ako sa ginagawa mo. Akala ko ba ako lang ang babaeng mahal mo, ha? Akala ko ba ako lang yung gusto mong mapangasawa? Pero ano? Niloko mo lang ako. Pinagmukha mo kong tanga. Umasa ko dito sa probinsya na tapat ka sa akin pero nung ginawa mo habang naroon ka sa Maynila, pumatol ka sa kung kani-kaninong babae. Galit na galit kong sabi sa kanya habang naaalala ko yung mga panahong niloko niya ako pero nagpakatanga pa rin ako. Sinagad mo na ako, Carlo. Ikaw rin naman ang naging dahilan kaya nawalan ako ng tiwala sa iyo. Ang mali ko lang noon ay minahal kita ng sobra. Umasa ako sa mga pangako mo sa akin kaso ibinigyan mo ako ng maraming dahilan para mawala ang tiwala ko sa iyo. Kaya heto ako ngayon nasasaktan pa rin dahil sa iyo. Pagpapatuloy ko pa. Buo na ba talaga ang desisyon mo makipaghiwalay sa akin? Seryosong tanong niya sa akin. Oo, Carlo. Buo na ang desisyon ko. Hiwalay na talaga tayo. Seryosong sagot ko din sa kanya. Pagkatapos marinig ang sagot ko ay huminga siya ng malalim. Nagpahid ng luha sa kanyang mga mata at pilit na nagpakatatag sa harapan ko. Sige, nirerespeto ko ang desisyon mo. Hiwalay na talaga tayo. Tapos na ang lahat sa atin pero sana'y huwag mong pagsisihan ito balang araw. Garalgal pero malungkot niyang sabi sa akin. Wala akong pagsisisihan, Carlo, kasi hanggat maaga pa lang, tinitigil ko na itong relasyon natin. Kung magpapatuloy pa to, lalo lang tayong masasaktan. Siguro nga, hindi tayo ang para sa isa't isa. Na hanggang dito na lamang ang relasyon natin. Yun naman ang huling sinabi ko sa kanya bago kami nagkanya-kanya sa buhay. Kaso, Papadudot, yung ine-expect kong titigil na siya sa pangungulit sa akin ay hindi nangyari. Dahil makalipas lamang ang 3 buwan. Muli siyang bumalik at nagparamdam sa akin tapos ay kunwari pagkakaibigan lamang ang kanyang intensyon.
Nung una ayaw ko sa ideyang yon pero pumayag na rin ako sa huli dahil worth it namang maging kaibigan si Carlo. Alam mo Carlo, na-realize ko na mas mabuti palang naging magkaibigan na lang tayo. Ang sabi ko pa sa kanya noon. Talaga? Sabi pa niya. Hindi ko napansin na malungkot pala siya noon. Oo, tingnan mo. Pareho tayong masaya. Kunwari sabi ko sa kanya pero Papa Dudut, aaminin kong hindi ako naging masaya sa setup namin. Para bang gusto kong mag-upgrade ang friendship namin into a higher level. Oo, mahal ko pa rin si Carlo at mas gusto ko siyang maging boyfriend kesa maging kaibigan. Pero natatakot pa rin akong makipagbalikan dahil naroon pa sa dibdib ko ang takot. Wala na bang pag-asa pang maibalik yung dati nating pinagsamahan? Mahina at tila nahihiya pa si Carlo na itanong yon sa akin. Napatingin naman ako sa aking ex. Akala ko ba naka-move on ka na sa akin ha Carlo? Tanong ko. Wala akong sinasabing naka-move on na ako sa iyo totally. Mahinang sagot niya sa akin pagkatapos noon ay nagbuntong hininga na lamang siya. Tama na yung pagkakamaling yun. Nakarecover na tayo at masaya na tayo sa kanya-kanya nating buhay. So bakit pa natin babalikan pa yon? Panunubo ko pa sa kanya. So wala na talagang pag-asa? Yon ang naging conclusion niya base sa sinabi ko. Nagpatuloy naman ako to clarify things up. Carlo, hanggang friendship na lang ang pwede sa ating dalawa. Carlo, mabuti kang kaibigan. Palagi kang dumaramay sa akin, lalo na sa mga problema mo. Ikaw palagi ang tumutulong sa akin kapag kailangan ko ng tulong. Ikaw yung madalas kong sandalan at iyakan sa tuwing malungkot ako. Ikaw yung madalas na nagpapasaya at nagpapatawa sa akin. Lahat ng iyon ay tinatanaw ko ng malaking utang na loob sa iyo. Nagpapasalamat ako kasi binigay ka sa akin ng Diyos para maging kaibigan ko. Carlo, wag nating sayangin ang ibinigay sa atin ng tadhana. Ang sabi ko pa sa kanya noon. Pero Papa Dudut, hindi tinanggap yun ni Carlo. Nagpatuloy siya sa panunuyo sa akin hanggang sa napansin ko na palagi na siyang sumasama sa akin at nagkikita kami sa mga hindi ko ine-expect na places na pinupuntahan niya. Napaisip nga ako noon na baka sinusundan talaga ako ni Carlo saan man ako magpunta. Hanggang sa eksaktong 6 na buwan ang lumipas. Muli niya akong niligawan at sa puntong yon ay desidido talaga siya na makuha ulit ang puso at ang tiwala ko. Papa Dudut, simula noon ay hindi talaga ako tinigilan ni Carlo. Sinuyo niya ako. Dinamayan niya ako sa oras na kailangan ko ng karamay. Ginawa niyang lahat para muling mapalapit ang loob ko sa kanya. At hindi naman nabigo si Carlo sa akin. Dahil sa mga ipinakita niyang efforts sa akin at sa himalang pagbabago niya, ay napagpasyahan kong ibalik na ang dati kong pagmamahal sa kanya. Naibalik namin ang dating tamis ng aming pag-iibigan. Masaya ka ba sa setup natin ngayon? Seryosong tanong niya sa akin noong araw na sinelebrate namin ang kanyang birthday. Ha? Anong setup? Tanong ko sa kanya. Nung una kasi ay hindi ko pa na-gets ang ibig niyang sabihin. Masaya ka ba sa friendship setup natin? Tanong niya ulit sa akin. Yun ba? Oo naman, masaya ako. Yun ang sagot ko sa kanya. Although hindi yun nag-reflect sa totoong nararamdaman ko. Talaga? Tila nahalata naman ni Carlo na nagsisinungaling ako sa kanya sa aking tunay na nararamdaman. Ikaw, hindi ka ba masaya? Ako naman na nag-usisa sa kanya. Gusto mong malaman ang totoo? Hindi ako masaya. Ayaw kitang maging kaibigan lang, Zel. Diretsa niya ang sagot sa akin. Napabuntong hininga naman ako. Okay, malungkot kong reply sa kanya. Teka, huwag ka munang ma-disappoint. Hindi pa ako tapos. Ayaw kitang maging kaibigan kasi gusto talaga kitang maging girlfriend ulit. Pag-amin pa ni Carlo sa akin.
Hindi naman ako nagulat sa mga sinabi niya pero hindi muna ako kumibo dahil sinusuri ko ang aking puso't isipan. Kung handa na ba akong bigyan ng second chance ang aming pag-iibigan. Ano? Itatanggi mo pa rin ba sa akin na mahal mo rin ako? Zel, kahit na hindi mo sabihin sa akin pero nararamdaman ko na mahal mo ko. Pagpapatuloy pa niya. Sige, ipagtatapat ko sa iyo. Mahal nga kita. Pero sa palagay mo sapat na ba yung dahilan? Para magkabalikan tayo? Panunubo ko sa kanya. Samantala hinawakan ni Carlo ang aking mga kamay at tumitig siya sa mga mata ko. Para bang ini-imply niya sa akin na sincero siya sa kanyang mga sinasabi. Zel, please tama na. Huwag na nating pahirapan pa ang mga sarili natin. Bigyan mo ulit ako ng second chance at sa pagkakataong ito ay sinisigurado ko sa iyo na hindi na ako gagawa ng mga bagay na alam kong ikakasira ng relasyon natin. Bigyan mo lang ulit ako ng second chance at mas mamahalin kita kesa noong dati. Pinapangako ko sa iyo, Zel, hindi ka magsisisi sa pagbibigay mo sa akin ng second chance. Sige Carlo, pumapayag ako na muling ibalik ang tamis ng ating pag-ibig. Yun ang aking naging desisyon na hindi ko naman pinanghinayanganan o pinagsisisihan. Papadudod pagkatapos ay masasayang moments na ang dumating sa amin. Hanggang ngayon ay masaya pa rin kami sa takbo ng aming relasyon. Malapit na kaming magpakasal, Papadudod. Si Carlo lang talaga ang gusto kong mapangasawa at makasama sa panghabang buhay. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, maiksi lamang ang sulat ko kaya siguradong hindi mahihirapan ang mga writers ninyo na intindihin ito at pagandahin. Sana'y mapili po ninyong i-upload dahil ito mismo ang reregalo ko kay Carlo. Sana'y mapaunlakan ninyo ang kahilingan ko. Muli maraming salamat and more power sa inyong programa. Lubos na nagpapasalamat, Zel. Maraming salamat, Zel, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa ating programa. Maraming pinagdadaan ang pagsubok ang relasyon ninyo ni Carlo noon. Ang sabi mo pa nga ay meron siyang history ng pambababay at panloloko sa iyo pero pilit mong kinaya at binaliwala yon noong una alang-alang sa pag-ibig mo sa kanya. Pero kung doon pa lang na alam mong niloloko ka niya, there's no way para ituloy pa ang iyong relasyon sa kanya. Tingnan mo ang nangyari, labis ka lamang nasaktan nang malaman mong nakikipagrelasyon pa si Carlo sa kanyang ex na si Amanda. Sa mga ka-online na nakikinig ngayon, hindi sa lahat ng pagkakataon ay uso ang pagpapakamartir ng dahil po sa pag-ibig. Kapag alam mong niloloko ka na, panahon na rin para umalis at kumawala sa relasyong yon. Huwag nating paabutin na kung kailan devastated ka na, ay saka pa lamang siya hihiwalay. Hindi magiging magandang resulta ng pagpapakamartir sa iyong psychological health. Anyway, naging tama na rin naman ang desisyon ni Zel na hiwalayan na si Carlo nung una. Samantala, ang second chance ay ibinibigay lamang kapag alam mong worthy ang iyong pagbibigyan. Binibigay lamang ito kung nakita mo at kumbinsido kang nagbago na ang taong nag-profess sa iyo na gusto niyang makipagbalikan. Sa kaso ni Zel at Carlo, nakipagbalikan si Zel dahil nakita naman niya at kumbinsido siyang nagbago na si Carlo. At hindi nga siya nagkamali ng desisyon dahil pinatunayan niyo ni Carlo na umiiwas na siya sa pagiging babaero at minahal na niya ng totoo ang kanyang girlfriend. Tandaan natin, mga ka-online, ang second chance ay ibinibigay lamang kapag sigurado ka sa taong pagbibigyan mo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga,
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.